si Senator Robin Padilla, President of the PDP, say House Quad Committee recommendation to file a charge of crimes against humanity versus former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Go and Ronald De La Rosa is political persecution. Duterte is chair of PDP. PDP ayon po dito sa ABS-CBN. So ngayon mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, etong si Robin Padilla, hirap na mga kababayan na magbigay ng komento para ipagtanggol etong si Digong. At ang tangi na lamang niyang nasabi mga kababayan, yun daw pong sinasabi ng Quadcom or ng Kamara, isang malaking kasinungalingan na lamang po. Masyado pong mahirap magkomento dyan kasi una, ang posisyon po ng PDP dyan, kung mababasa nyo po yung aming, naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement maga yata. Parang napipilitan na lang si Senator Robin Padilla na magsalita para ipagtanggol itong si Digong, itong si Bongo, at saka itong si De La Rosa. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, alam nyo, pagka nagtatanggol ka kasi ng mali, mahirap talagang ipagtanggol yan, mga kababayan. At mas mahirap pa dyan na may kasamang konsensya. Bakit? Kasi ibinoto ka ng napakaraming tao eh. Tapos maraming tao din, mga kababayan, yung nagsasabi na dapat papanagutin sila. Tapos ipinagtatanggol mo pa. Alam mo, kung maibabalik lang natin yung panahon ng 2022, sana hindi ka na lang namin ibinoto. Senator Robin Padilla, sana hinayaan ka na lang naming matalo. Kasi unang-una, kaya ka lang naman nanalo kasi dumikit ka sa unit team. Sumama-sama ka sa mga rally. At dapat talaga kung tutuusin, talo ka nga. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya lang naman kasi nanalo yan dahil din dun sa pangako niya na federalism. Kaso ang problema, lahat ng ginagawa ngayon ni Senator Robin Padilla parang hindi po ata para sa bayan. Parang sa mga kaalyado lang ata niya, yung mga ginagawa po niya, di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinasabi namin na, sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila eh. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan daw mga kababayan. Ito sabi ni Robin Padilla, sila daw sa PDP, sinasabi daw nila isang malaking kasinungalingan yung mga sinasabi dun sa Quadcom at yung inilabas ng Quadcom mga kababayan na recommendation para sampahan ng kaso etong si Digong mga kababayan at si Bongo at etong sina Bato de la Rosa. Para kay Robin Padilla at sa PDP, isang malaking kasinungalingan daw po yun. Ano ba mga kababayan, yung sinasabi ni Robin Padilla na kasinungalingan? Siguro yung kay Bato de la Rosa, yung PIDEA leaks mga kababayan ni Bato de la Rosa na pinaabot ng ilang episode pero walang napatunayan sa huli. Unlike dito sa Quadcom mga kababayan, na talagang lumalabas lahat ng ebidensya at yung mga tao bago magsalita mga kababayan ay nanunumpa. Sinusumpaan nila yung kanilang salaysay na kung saan itinuturo etong sina Bongo, etong sina Bato de la Rosa, sina Digong, na di umano mga kababayan ay sangkot dun sa AJK, at dun sa kanilang madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Di ko alam kung senador ba talaga to mga kababayan kasi alam nyo sa totoo lang, paano ba hindi may involve? Etong si Digong mga kababayan, siya nga ang presidente nung panahon na yon. Pulisiya niya yung war on drugs. Pulisiya po niya yan. Kaninong pulisiya yan kung hindi si Duterte ang involved? Siya nga ang presidente, Senator Robin Padilla noong mga panahon na yon. Yan kasi ang mahirap sa inyo eh. Sa totoo lang mga kababayan, eto kasi yung mahirap sa kanila. Pagkakaalyado ninyo kahit mali na ipagtatanggol ninyo. Ayaw nyong tutularin si PBBM na walang kaibigan kapag ka nagkamali ka. Kailangan mong pagbayaran yon.
Sa kanila mga kababayan, porkit kaibigan niya, etong si Digong, porkit chairman nila sa PDP, ipagtatanggol mo na. Siya nga ang presidente nung panahon na yon. Pulisiya niya, yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Sino ang dapat nating sisihin kung hindi si Digong? Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Kasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines na ang ating pong naging Pangulo noong panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh yes ma'am, definitely. Bakit po? Sa akin naman po malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a Paliwanag big mo. lie. Yun lang. Yun lang ang eksplanasyon mga kababayan ni Senator Robin Padilla. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi niya maipaliwanag kung bakit kasinungalingan kung bakit niya sinasabi na kasinungalingan yung sinasabi doon sa Quadcom. Kasi mga kababayan, bakit hindi maipaliwanag ni Senator Robin Padilla? Isa lang ibig sabihin niyan, hindi siya sigurado sa kanyang sasabihin mga kababayan at wala siyang nakikitang mali doon sa ginagawang investigasyon ng Quadcom. Kasi hindi nga niya maipaliwanag, sinasabi niya, political persecution. Pero nasaan yung political persecution doon? May mga ebidensya nga. May mga ebidensya na itinuturo mismo, may mga taong buhay na itinuturo mismo na etong sina Bato de la Rosa, sina Digong, mga kababayan, sina Bongo, talagang sangkot sa AJK. At saka mga kababayan, cover up yung kanilang war on drugs nung panahon ng Duterte admin. Ngayon, tinatanong siya kung bakit daw kasinungalingan. Hindi naman niya maipaliwanag mga kababayan. Diba? So ibig sabihin mga kababayan, kaya hindi niya maipaliwanag, hindi niya alam ang sasabihin niya at nahihirapan na siyang ipagtanggol etong si Digong. Kaya nga kung mapapansin nyo dito, parang wala siyang gana magsalita. Kasi nahihirapan na talaga mga kababayan, si Robin Padilla na maipit sa mga Duterte at sa taong bayan. Kasi unang-una, hindi mo naman pwedeng sabihin na utang mo sa mga Duterte yung pagkapanalo mo. Hindi pwedeng ganon. Utang mo yan sa mamamayang Pilipino na nagtiwala at nagluklok sa'yo. Yan ang totoo dyan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin mga kababayan, dito pa sa isang topic na nakita po natin na kung saan, alam nyo ba mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo noong nakaraan, galing ata sa Big Religious, wait lang di ba sabi ko sa inyo noong nakaraan, galing sa Big Religious mga kababayan, sa mga religious group, yung darating na ikatlong impeachment mga kababayan. And then maliwanag naman na kanina may nag-file ulit ng another impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. At ngayon mga kababayan, ang masakla pa nito, galing pa ata sa Mindanao, yung mga nag-file mga kababayan. Ano po, so ngayon pakinggan po natin ito nakita nating balita galing po sa 1PH. Inihain na kanina sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, magkakausap natin sa kabilang linya si Marian Enriquez Maan. Sino yung naghain ng impeachment complaint at ano ang naging grounds o basihan? Yes, Cheryl, katatapos nga lang nung paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon sa kinatawan ng grupo na si Attorney Armand Digutan, 12 ang nakalistang complainants na mula sa ibang Katoliko, mula yan sa Diocese of Novaliches, Order of Carmelites, Congregation of Mission, mula sa mga NGO na Stand Up for God, Konsensya Davao, Stop Corruption Philippines at May taga Davao pa pala mga kababayan na nag-file dito ng impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Akala ko ba solid sa inyong Davao? Akala ko ba sa inyong Mindanao? Bakit yung ibang nag-file dito taga Davao pa? Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin? grupo ng mga abogado, ang Union of People, the lawyers mula sa Mindanao. Ang mga kongresistang nag-endorse nito ay dito nga for the impeachment ay sina Assistant Minority Leader at Camarines Representative Gabriel Bordado Jr. at si Deputy Minority Leader Ambis O, Party List Representative Lex Anthony Chris Colada. Pangunahing grounds na kanilang inilatag ay betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa pag-commit umano ng plunder o kaya malversation, graft, and corruption
sa maanumalya umanong paggasta ng 125 million confidential funds ng OVP noong 2022 at ang higit 112 million pesos na confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Hindi ng ilan na nga na nagkaroon nga ng bribery sa mga opisyal ng DepEd. Naniniwala silang illegal yung mga disbursement o paggamit nga ng pondo ng bise. Base na rin sa mga lumabas nga doon sa pagdinig ng Kamara. Matatandang maging nga yung Philippine Statistics Authority, Cheryl, di ba, verify na walang birth record yung ilang mga nakapirma sa acknowledgement receipt na nakatanggap umano ng confidential funds tulad din ng Mary. Eto mga kababayan ha, di ba sinasabi nila, pinagmamalaki nila solid yung Mindanao sa kanila? Solid yung Mindanao sa kanila mga kababayan at kanila yung Davao, teritoryo nila yon. Bakit etong samahan ng mga abogado, mga kababayan na nag-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte ay galing pa sa Mindanao mga kababayan? At yung iba dito na mga religious mga kababayan, yung iba galing pa din ng Davao. So ngayon, akala ko ba solid sa mga Duterte yung Mindanao? Bakit ipinapa-impeach kayo ng ibang mga kababayan natin dyan sa Mindanao? Kung talagang solid sa inyo yan. Di ba ipagpatuloy pa natin? Jane Quiatos at Cocoy Villamin. At yun nga, pagkatapos itong filing nitong third impeachment complaint, ay inaasahan nga na dadalhin na or i-refer na ito ng Office of the Secretary General sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Pero yun nga lang, Cheryl, naka-break na kasi, no? Mag-break na ngayon yung sesyon at sa January 13 next year, magbabalik yung Kongreso. So doon na nga maaaring talakayin ito sa order of business para i-hain doon sa i-refer kung kaninong Committee of Justice tatalakayin. So basta parang mga tinanggap lamang itong tatlong impeachment complaint. May impormasyon na ba kung ano ba ang update dun sa mga nauna or talagang sa pagbabalik na ng sesyon? At saka tayo magkakaroon ng linaw kung paano, kung uusad ba talaga ito? Cheryl, ang sinabi sa atin ni Secretary Reginald Velasco, lalo na ng mga nakarang araw na nangihingi tayo ng update, hinihintay nga nila itong pangatlong impeachment complaint, kumbaga pagsasama-samahin na din sabay-sabay ng i-refer o dadalhin doon sa opisina nga ng Speaker Romualdez. At katapos ito, yun na nga, ang mangyayari January 30 next year na kumbaga ma-actionan to pagdating or pag-resume ng session, January 13 may 10 days ang Office of the Speaker para i-refer ito sa order of business at doon sasabihin at i-refer naman sa Committee on Justice. Ngayon yung Committee on Justice, they will have 60 days, 60 session days para talakayin itong mga complaint na ito. Ang tanong, Cheryl, malapit na po yung may kampanya na at mag-e-election na. Oo, may sapat ba sila na panahon at Siguro ba, mga kababayan, baka mapag-usapan na ito mga after election na. Siguro mga kababayan in my own opinion, kasi nga naman, pagbukas ulit kasi ng session dyan po sa Congress, malapit na naman ang eleksyon. So gagahuli na talaga mga kababayan sa oras. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, pagka gusto may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Pero dahil nga mag-e-eleksyon mga kababayan, siguro papatapusin muna nila yung eleksyon and then sa kanila tatalakayin at pag-uusapan po ito. Kasi mga kababayan sa ngayon, mukhang malabo na makalusot yan sa Senado. Dahil alam naman po natin na ang karamihan na nasa Senado mga kababayan, yung iba dyan kaalyado pa rin nitong si Digong. Maka Duterte pa rin mga kababayan. Kaya nga dapat kung pipili kayo mga kababayan ng sunod na kandidato sa darating na 2025 midterm election, ang piliin yung kandidato yung hindi kaalyado ng mga Duterte at yung hindi pro-China. Mga kababayan, dahil pag pro-China yan, asahan nyo na, walang mangyayari dyan sa impeachment. Complain laban po dyan kay Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? tutukan ba talaga? Siyempre, mas tututukan ng mga yan, yung mga nangangampanya. Tama ka, February yan, Cheryl. Kung yung within 60 days, so unang buwan pa lang nila, malamang naghahanda na yung mga yan para sa kanilang kampanya pagdating ng February. Naku, Cheryl, yan yung ilang sinasabi nga. Sabi ni Ma'am Karina, kanya daw ang Mindanao. Yan, naghain ng impeachment. Kaya nga po kaya nga nakakagulat to. Kasi hindi natin expected na ang maghahain ng impeachment complaint ay taga Mindanao at yung iba taga Davao pa. Mga kababayan, teritoryo po yun ng mga Duterte at pinagmamalaki nila na solid daw po yun sa kanila. Bakit ipinapa-impeach?
etong si Sara ngayon. 'Di ba? Kung solid talaga sa kanila ang Mindanao at saka ang Davao. 'Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Problema ng ilang mga kongresista dito, no, ilang mga house leaders, yung sinasabi na mukhang medyo mahihirapan tayo pagdating sa oras. Dahil kung magawa man nila dito yan, ang tanong naman, pagkatapos ng eleksyon, which is in May, kakaroon na rin ng palitan, di ba, doon sa setup naman ng Senado. So, problema talaga yung oras, kumbaga, para sa Oras. Alright. Maraming salamat, Marian Enriquez. So yan mga kababayan ha, yung ikatlong impeachment ay naisampa na po. Ano po, at ito mga kababayan, ito yung isa sa hinihintay na lamang para madala na sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez para mapag-aralan na mga kababayan. And then ngayon, yung sinasabi ng mga didisit na hindi matutuloy, malabong matuloy, yung impeachment, abang-abangan lang natin.